Isang aksidente ang naging dahilan kung bakit. Nabulag ako. Jiao Jiao. Kumusta ka na? Hindi mo pa rin nakikita. Ayos lang. Sa panahon ngayon, sobrang advanced na ng medikal na teknolohiya. Siguradong magagamot din ito. Buti na lang at hindi ako iniwan ng fiancé ko. Palagi kitang sasamahan. Zhao-an. Kumusta na ang mga paghahanda para sa kasal? Ako mismo ang nag-aasikaso. Gagawin kitang pinakamasayang bride sa buong mundo. Zhao-an, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Wala talaga. Okay lang ako. Iniisip ko lang, sa araw ng kasal natin. Iimbitahan ba natin ang stepmom mo na umakyat sa entablado? Karapat-dapat ba siya? Sige. Aayusin ko. Jiao Jiao. Maghahanda na ako para sa kasal natin, ha? Lumalakas na talaga ang loob mo. Nagustuhan mo ba? Akala talaga ng cute na to na ako. Papa. 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 Sabi mo, ikaw na ang nagutos na banggain at patayin ang tatay niya. At nailipat mo na lahat ng ari-arian ng pamilya nila. Yung tatay niya, yung pinakamalaking yaman ng pamilya, ginawang investment fund. Kailangan makuha ko ang mga pondong yun. Zhao-an. Zhao-an. Jiao Jiao. Bakit ka nandito? Naalala ko sabi mo, uuwi na si kuya. Pumunta lang ako para tignan kung may kailangan bang ihanda. Nakatapak ba ako sa'yo? Hindi naman. Isang soft toy lang yun. Ayos lang pala. Huwag ka na mag-alala sa kuya ko. May paraan na si Papa. Umuwi ka na muna at magpahinga. CJ, ikaw din, magpahinga ka na ng maaga. Sige. Gagawin kong lahat kayo ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa mabuhay. Kakauwi ko lang galing abroad. Sige, magkita tayo mamaya. Elevator. Ayos ka lang ba? Sorry. Pasensya na, pasensya na. Sorry. Salamat.
Basta makuha kita. Magkakaroon na ako ng leverage sa pamilya Sheng. Sheng Shai yan. Talagang itulak lang yung babae. Sa yakap ng lalaki, sapat na. Susunod. Kailangan pa nating ialin ang detalye. Buksan ang mga pangunahing sistema. Ayusin ang maayos. Sorry. Xian, ang dami mong tiniis sa ibang bansa nitong mga taon. Papa, tungkulin ko po yon. Ipakikilala kita. Ito si Zhao Zhao. Gu Zhao. Fiancé ni Zhao An. Zhao Zhao. Si Xian ang kuya ni Zhao An. Magiging pamilya na tayo mula ngayon. Hello, kuya. Hello, Gujeo. Honey, pasok na tayo. Papa, magsisimula na ang party. Sige. Grabe, ang sakto naman. Kuya, ang engagement party namin ni Zhao Zhao, kalahating buwan pa. Palagi kang busy kaya bihira kang makita. Ngayon, ang tagal mong nagstay bago ang party. Sabi mong para sa engagement party namin. Hindi ako makapaniwala. Siyempre, Hindi lang yon ang dahilan. Ano pa? para makuha ang Shengshi Group. Ano? Di ba napag-usapan na natin yon? Ako sa local, siya sa abroad, di ba? Ano bang nangyayari? Bakit ka ganyan? Umupo ka na. Simula pa lang ng kain, di ka na tumigil. Yung project sa Eastern Europe, kung hindi dahil kay kuya mo, matagal na sanang palpak yon. May mukha ka pang magsalita. Pero ang dami ko ring nagawang projects, Papa. Mga maliliit na project lang yon. Sheng Xian, wag mong isipin na ang galing-galing mo. Sinabi mo na, hindi ka magiging head ng pamilya Sheng. Kung hindi, automatic na mababawas ng 10% ang shares mo. Ang pamilya Sheng. Palaging may labanan, lantad man o tago. Parang telenovela. Tama na. Sorry. Magpapalit lang ako ng damit. Ang ganda-ganda ng family dinner. Naging ganito pa. Pag may nahuli kang isda, may kakaibang saya talaga. Kasi pwede mo nang malasap. Ang sarap ng tagumpay. Ako, Hindi ikaw si Zawan. Ikaw ay, kuya. yung hikaw na nahulog mo nung araw na yon. Nandito ako para ibalik sa'yo. Ang kamay ko, nasa harap mo mga 30 sentimetro lang. Kung kailangan mo, pwede kitang alalayan tumayo. Salamat, kuya. Yung hikaw mo, Pwede bang ikaw na ang magsuot sa akin, kuya? CJ.
Sige na, Maganda ba? maganda. Salamat kuya. Mauna na ako. Kuya, yung nangyari kanina, pwede bang sa ating dalawa na lang yon? Sekreto natin? CJ, Ding 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 ding. Pakinggan mo. Iyan ang tunog ng kilig. ang suggestion ko, sa promo natin, lagyan natin ng ganitong kampanilya. Kuya, yung nangyari kanina, pwede bang sa ating dalawa na lang yon? Boss Sheng, anong nangyari? Boss Sheng, anong tingin mo sa proposal na to? Si kuya ba to? Bakit? Nasugatan ako, walang tao sa bahay. Alam mo ba kung nasaan si Zaoan? Grabe ba ang sugat mo? Hindi naman malala. Basta mabendahan lang ayos na. CJ, Hahanapin ko siya. Boss Sheng. Sige, sundan na lang natin to. Yes, Tingnan mo, atat na atat ka. Paano kung may makakita? Di ba mahilig ka naman sa kakaiba? nakita mo ba si Sheng Zaoan? Hindi ko nakita. Miss, nadala ko na siya doon. Yung dalawa, nasa parking, may ginagawa. ngayon, kukunin ko muna. Kayong dalawa. Ang unahin ko. Kapag binunot ang kutsilyo, dapat may dugo. Ang palabas, magsisimula na. Tingnan mo, gutom ka na. Nasiraan ka na yata ng ulo. Sheng Zaoan. Tigil. Bakit ka nandito? Sinubukan ko lang. Baka makita kita. May inaasikaso lang ako. Babalik din ako mamaya. Elnat. Sakto, naghahanap ako ng tsansa para mahuli ka. Jiao Jiao. Sino ka? Bakit ka nasa kotse ni Zaoan? Sagot, magsalita ka. Sagot. Sagot. Tita. Bakit ikaw? Oo, ako nga. Bakit? Wala kang awa kung makasakit ka. Ako. Siya ang babae ko. Hintayin mo lang ako. Gustong-gusto ko yung mga mata mong galit sa akin. Pero wala kang magawa. Paano? Trip mo na ng kakaibang style. Hindi ko inakalang kahit bulag, malupit pa rin ang galaw. Pinag-isipan ko mabuti. Hindi ganun ka-simple to. Si Sheng Xian ang may pakanan nito. Pero parang mas may problema si Gujiao. Anong problema? Baka nakakakita siya. Jiao Jiao, yung nangyari noon. Ako ang may kasalanan sa'yo. Nangangako ako, magbabago na talaga ako.
Zhaoan, nauuhaw ako. Bibili muna ako. Hintayin mo lang ako dito. Lobo sa balat ng tupa. Yutang Yu, ano na namang kalokohan yan? Cutie, sabi ko magpanggap ka lang. Ang galing mo magpanggap ah. Hindi kaya, totoo bang hindi ka nakakakita? Mauna ka na, susunod ako agad. Bilisan mo, bumalik ka agad. Gusto mo akong subukan? CJ, gusto mo akong subukan? Sige, sasabay ako sa laro mo. Ay naku. Lalabas ka ba? Inaaya ako ni Zhaoan. May kailangan daw siya sa akin. Saan kayo pupunta? Ayaw niyang sabihin. Pagdating na lang daw malalaman. Nagulat ka, no, Yutang Yu? Nandito na ang tagatapos ko. Natakot ka na ba? Kuya, anong ginagawa mo dyan? Huwag kang gagalaw. Masakit ba? Anong nangyari? Kasi hindi ako nakakakita. Nadikitan ako ng bubog. Ganun lang ba kasimple? Para sa akin, hindi na simpleng ganyan. Welcome sa mundo ko. Welcome sa mundo ko. Kuya, Sorry. Hintayin mo ako. bunot na ang kutsilyo. Yutang Yu, tapos ka na. Shiyan. Anong ginagawa mo sa pamilya Go? Pirmahan mo to. Paglipat ng bahay. Sheng na young master. Bakit kailangan ilipat ang bahay ko, kay Gujiao? Bahay mo ba to? Ito ang iniwan ng tatay ni Gujiao nung namatay siya. Hindi binigay sa tunay na anak kundi sa'yo pa. Pirmahan mo to. Pirmahan mo na yan. Lumayas ka na dito, mayon na. Sheng Shiyan, anong kinalaman mo dito? Ako ang legal na asawa ni Guzong. May mali ba kung ako ang may-ari ng bahay na to? Makipag-usap ka sa akin tungkol sa problema. Attorney, Wang, pakisiyasat mo nga ang mga proseso para sa paglipat ng ari-arian ng pamilya Liu. Kung may pagkakamali, Wag. Pipirma na ako, okay na ba? Tingnan mo. Ganito, pwede ba?
Lumayas ka. Oy, Sinabi ko na, di ba? Lumayas ka. ito, nasa ika-5 palapag tayo, ha? Kailangan mo ba ng tulong palabas? Mama, Papa, si Kingking bumalik na sa bahay. Gujiao. Ang kambal kong ate. At ako naman. King. 7 taon na ang nakalipas. Para suportahan ang hilig ko sa pagguhit. Humanap sina Mama at Papa ng isang magaling na guro para sa akin. At ang guro na iyon. Siya si Sheng Qianli. Dito sa gawa mo, hindi mo masyadong naayos. Hindi na kailangan. Ang papel ng guro ay magturo at magpaliwanag. Saklolo. Saklolo. Anong klaseng pintor yan? Sa harap, parang maayos at sikat. Sa likod, hayop pala ang ugali. Ching-ching. Huwag kang mag-alala, ma. Ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Tingnan mo kung paano ko paparusahan ang hayop na yun. Ching-ching. Ma, nandito na ako. Ma. Kalaunan, pati si Mama nadamay din sa kasamaan. Ching-ching. Si Papa nasa ibang bansa, humanap siya ng magaling na guro para sa'yo. Ipapadala ka niya sa abroad, okay ba sa'yo? Kasalanan ni Papa, hindi niya kayo naprotektahan. Pasensya na sa inyo. Ihanda na ang mga papeles ni Ching Ching. Si Miss Jiao Jiao, huwag mo munang pauwiin. Hayaan mo muna siyang manatili sa bahay ng tita niya. Paghamo pa na ang gulo, saka na lang natin pag-usapan. Para maprotektahan ako. Tinanggal ni Papa ang lahat ng bakas ng pagkatao ko. Akala ng lahat, isang anak lang ang meron ang pamilya Gu. Si Gu Jiao. 3 buwan na ang nakalipas. Si Sheng Zhaoan ang pangalan niya. Gusto ko siyang pakasalan. Kay Jiao Jiao, hindi na kailangan ng pag-uusap. Anak lang naman. Hayaan mo na. Anong kinalaman mo dito? Pati si Papa nadamay na rin. Nasaktan at nabulag si ate. Naging parang tupa si ate, handang ialay. Miss Go, pakipirma po sa dokumento ng mana. 1 buwan na ang nakalipas. Sila. Sinamantala ang kahinaan namin. Ginamit ang pagkabulag ni ate. At pinalitan ang dokumento ng mana. Ginawang kontrata ng paglipat ng ari-arian. Ganito kalantaran. Ninakaw ang lahat ng yaman ng pamilya Gu. Ako ang naging dahilan ng kapahamakan ng pamilya Gu. 8. Alagaan mo ang sarili mo. Ang ate kong walang malalapitan. Nagpakamatay siya. Miss. At ako. Nahuli ako ng dating. Pasensya na. Ngayon, ang pamilya Sheng. Hindi pa alam na patay na ang panganay na anak na babae. Ikaw, pangalawang anak na babae. Ipagpatuloy mo ang pagtatago ng balita. Huwag mong ipaalam sa kahit sino. Gusto ko. Dalhin ang lahat ng sugat ni ate. Kasama ang mga bagong galit. At mga lumang sama ng loob. Ipaglalaban ko sa pamilya Sheng ang hustisya. Hinahanap ko si Sheng Xian. May appointment ka ba? Wala pa.
Pwede mo ba akong tulungan makontak siya? Gu ang apelyido ko. Pag nalaman niya, sigurado akong kakausapin niya ako. Kung walang appointment, hindi pwede. Maghihintay na lang ako dito. Pwede mo bang sabihin kung kailan siya libre? Hindi pwede. Marami na akong nakitang katulad mo. Hindi ko akalain na magugustuhan ni Sheng Zhang ang ganitong klase, karaniwang babae lang. Pero bulag, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ikaw, Gujiao. Bakit ka nandito? Nandito ka na pala, ba't di ka man lang nagsabi? hindi pa rin natagpuan? Ang Shengshi Group, sobrang linis ng mga bakas. Sinuri ko na lahat tungkol sa aksidente. Wala pa ring resulta. May iba pa bang paraan? Mukhang si Shengxia na lang ang pag-asa. Ang Shengshi Group, may Sheng Yao TNI. Sobrang dami ng surveillance, mataas ang access. Si Sheng Jiawan, mukhang wala ring magagawa. Kung hindi pa nawala ang bakas, malaki ang posibilidad na nasa Shengshi Group. Dapat nasa kay Shengxian. Mukhang, kailangan pang dagdagan ang pressure sa kanya. Bakit ka nandito? Sheng Zhang, pasensya na. Akala ko istorbo siya sa trabaho mo, kaya, Hindi mo na kailangang mag-sorry sa akin, sa kanya ka mag-sorry. sorry, Miss Go. Okay lang, ginagawa mo lang naman ang trabaho mo. Salamat, Miss Go. Sheng kuya, hindi ka pa kumakain ng tanghalian, di ba? Niluto ko tong sabaw para sa'yo. Mainit pa. Okay lang. Tikman mo kung bagay sa panlasa mo. Maalaga at mabait. Gusto mo ba ng ganitong klaseng babae? Masarap ang lasa. Si Sheng Zhang, kumakain na ng pagkain na galing sa babae. Bilang kapalit ng tanghalian. Mainit. Ang bango. Kung mapangasawa mo si kuya, siguro sobrang saya mo. Sorry, mali ba ang sinabi ko? Pagkalipas ng 10 araw. Engagement party nyo na ni Zhaoan, di ba? Hindi na masakit, di ba? Kanina, hindi ko naisip ng mabuti. Kumain ka na habang mainit pa. Okay lang. Gabi na. Uwi na muna ako. Oh, tama ang hinala ko, di ba? Ginamit ni Gujiao si Sheng Xian para paalisin ako sa pamilya Go, para makasama siya. Ganun siya kalamay at walang puso. Siguro pati yung trust fund ng pamilya Go, gusto rin niyang kunin. Sinasabi ko lang sa'yo, kung hindi ka kikilos ngayon, ang nangyari sa akin, mangyayari rin sa'yo. Hindi mangyayari yan sa akin, kahit kailan. Ikaw, may plano ka ba? Hoy, Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino kayo? Anong balak nyo? Tulong. Tulong. Bitawan nyo ako, bitawan nyo ako. Dahil kay Sheng Xian nakakampi mo. Hindi ka na inosente at mahina ngayon. Yutang Yue, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Maganda ka sana. Kaso nga lang, bulag ka. Bitawan mo ako, Yutang Yu. Anong balak mo? Yutang Yue, bitawan mo. Tama na ang sigaw mo. Sheng Zhaon, ano na namang kalokohan ang binabalak mo?
Buwisit ka. Ayos ka lang ba? Ang ganda ng eksena na to, ha? Nagpapasikat pa ng iba't ibang laro. Ang astig talaga. So ikaw pala to, Sheng Zhaoan. Shen Zhaoan. Gusto mo pa akong saktan, ha? Aayusin ko lang to ng konti. Ipadala mo na. Ang kapal ng mukha mo. Pa, ganito ba talaga ang pagiging kuya? Saan galing tong bagay na to? Alam mo naman siguro, di ba? Kung wala kang tinatago, bakit sobrang concern mo sa asawa ko? Tama na. Nakakahiya na to. Naipadala na ang mga imbitasyon sa engagement. Dapat magdaos ng engagement party pagkatapos ng 7 araw. Huwag nyo nang pag-usapan to ulit. Pa, may gusto akong i-announce. Pa, gusto kong magkumpite para maging pinuno ng pamilya. Ano? Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo noon? Ano ba ang sinabi ko? Na hindi kailanman magiging pinuno ng Sheng family. Kapag tumuloy ka, automatic bawas ka ng 10% na shares. Sabi mo, gagawin mo. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip mo. Noon pa, gusto ka sanang gawing pinuno ng pamilya. Ikaw pa ang tumanggi ng todo. Ngayon, gusto mo namang ipaglaban. Nabawas na ang 10%. Parang wala ka ng shares. Ano pang ipaglalaban mo sa akin? Hindi ba pwedeng ibalik ang nabawas? Tingnan natin. Sige, tingnan natin. Miss, kailangan mo ba ng tulong ko para iligtas ka? Basta makaganti lang. Minsan, kailangang umatras para makabawi. Pwede rin naman. Kung si Sheng Xianru talagang maging pinuno ng pamilya, may dagdag akong alas para pabagsakin ang Sheng family. Pero alas lang naman. Dahan-dahan lang. Sige na, sige na, sige na. Yutang Yu. Grabe, hindi ko in-expect ang kakayahan mo. Tingnan mo yung panganay mo. Palaging pinagtatanggol si Gu Zhao na parang maliit na bruha. Tingnan mo, nabagsak patuloy siya. Hindi masakit. Dahan-dahan lang. Sige na, sige na. Ano bang, sige na. Ano bang gusto mo mangyari? Ano, kapag si bruha ang napag-uusapan, hindi ka na masaya. Wala naman. Kahit yung anak mo, kaya mo pa. Pero hindi mo dapat pinagsasabi. Baka tamaan ka ng kidlat. Li. Tuloy mo pa si Zhao Zhao. Gusto kong putulin ang engagement namin ni Sheng Zhaoan. Ano? Niloko ka na naman ni Zhaoan? Nilimas niya lahat ng yaman ng pamilya namin. Gusto ko nang putulin ang engagement namin. Gusto ko nang dumaan sa legal na proseso. Grabe, sumobra na si Zhaoan. Hindi, Tito. Huwag kang magmadali, huwag kang magmadali. Hayaan mo munang damayan ka ni Tito. Zhao Zhao. Cutie. Ano? Zhao Zhao. Bakit ka nandito? Pasensya na, Tito. Gusto ko lang sana gumamit ng keys eh. Hindi ko alam kung kailan. May biglang lumitaw na flower vase. Hindi ko sinasadya kaya. Tito, tingnan mo nga kung may sugat ang kamay ko. Tito, babayaran ko talaga ng kapalit na. Halos katulad nito, ha? Hindi na kailangan. Hindi naman pwedeng ikaw pa ang magbayad, Tito. Tama ba? Sheng Chanli, wala kang kwenta. Ganito kalaki, siguro sapat na to.
Sige na, huwag na lang. Jow Jow. Tito na ang mag-aayos nito para sa'yo. Baka kasi mapahamak ka pa. Pa, may kailangan akong i-report sa inyo. Bumalik na si kuya. Yung proyekto sa Eastern Europe, napirmahan ko na ang pangmatagalang strategic agreement sa kanila. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kapag lampas 50% ang kita, may karapatan ka sa 0% na shares. Kaya simula ngayon, makikipagkompetensya ako kay Sheng Zhaoan para sa pagiging pinuno ng pamilya. Ayos. Tama ang kutob ko sa'yo. Kung sino ang makapagpapaunlad ng Sheng family. Siya ang magiging pinuno ng pamilya sa hinaharap. May isa pa akong regalo para sa'yo. Si Xingshan. Nagbawas ng shares. Tapos nag-repurchase ulit. Sheng Xian, ang galing mo. Pati ang hawak mong itik, lumipad pa. Ano ba yung sinasabi mong pang-asar? Baka naman, yung isa pang itik ay lumipad din. Anong ibig mong sabihin? Anong sabi mo? Sino? Ako to. Ingat ka, baka mapasok ka. Ako na. Regalo. Ibibigay ko na. Kuya, bakit ka nandito? Birthday ko kasi ngayon. Nakasanayan ko ng kumain ng noodles tuwing alas 12. Ikaw lang ba mag-isa? Samahan na lang kita mag-birthday. Happy birthday. Salamat. Ito ang unang pagbati na natanggap ko simula nang pumanaw ang nanay ko. Ilang taon na ang nakalipas. Bakit? Akala kasi ng tatay ko, sa susunod na buwan pa ang birthday ko. Sheng Zhaoan. Paano niya malalaman ang birthday ko? Simula ngayon, ako na ang sasama sa'yo tuwing birthday mo. Salamat. Pagkatapos ng bukas, ikaw na talaga ang magiging fiancé niya. Hindi magtatagal, magiging asawa ka na rin niya. Sa pagitan natin, Kahit ano pa ang relasyon. Basta birthday, pwede namang magkasama. Mahilig ka talaga sa forbidden love, kuya. Maraming salamat sa pagpunta ng lahat. Nakakaingit naman. Ang ganda-ganda. nga, Salamat, salamat. Ang pogi. Bagay na bagay talaga sila. Tingnan mo silang dalawa. Jowan, alagaan mo ng mabuti si Zhao Zhao, ha? Ang saya naman. Kailan kaya ako makakapagsuot ng wedding gown? Congrats, congrats. Kunan nyo ng maraming pictures. Kunan nyo pa ng marami. Xian. Tara, maghanda ka na.
Congrats, congrats. Picture na. Salamat, ha. Salamat sa pagpunta ng lahat. Taas na ang mga baso, bilis. Kuya, mag-enjoy ka ng mabuti. Gujiao. Bakit ka pumasok dito? Sabi ni Zhao An may ilang bisita pa raw na hindi dumating. Pinapapunta muna ako sa guest room para magpahinga. Sheng Zhaoan. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Kuya, anong nangyari sa'yo? Na-set up tayo. Na-set up? Kuya, anong nangyari sa'yo? Kuya. Huwag ka lumapit. Lumayo ka sa akin. SHHH. Alam mo, itong kuya mo, tunay na lalaki talaga. Kaya niyang tiisin lahat. Nilagyan ko pa ng triple dosage yan. Ngayon, grabe ang pagtitimpi niya. Mamaya, siguradong matindi ang pagwawala niya. Yung mga nanonood sa labas. Siguradong mag-e-enjoy sila ng todo. Kung pag-uusapan ng kawalang puso, ikaw talaga ang panalo. Gusto ko yung may puso. Ako, gusto ko yung mga masama. So, sino mas masama, ako o si tatay namin? Isa kang maliit na pasaway. Hindi ako yung malaking pasaway. Walang hiya ka. Cute mo naman. Kitang-kita ka ng lahat sa labas. So, sino mas masama, ako o si tatay namin? Kayong dalawa, isa kang maliit na pasaway. Anong relasyon nyo ba? Grabe, ang gulo pala ng pamilya Sheng. Mga walang modo. Sheng, tanong lang, kayo po ba ni Bunso? Ano pong masasabi nyo? Kailan po nagsimula ang relasyon ninyo? Tanong lang, matagal na po bang magkasama si Second Son at si Miss Yu? Tama na ang pagkuha ng video. Tama na, pakiusap ko lang. Tama na. Ikaw ang may gawa nito. Siya ang nangakit sa akin. Ako. Miss you, tanong lang, sino po mas mahal ng tatay nyo, kayo o ang anak niya? Oo nga. Pwede po ba kayo magsalita kahit konti? Sagutin nyo naman. Sige na, sabihin nyo na. Tay, gising ka, Tay. Anong nangyari dito? Tay, gising ka, Tay. Anong nangyari? Parang may nangyari doon. Ako, hindi ko rin alam. Kuya, puntahan mo na muna, ha? Tapos, tulungan mo na rin ako magbantay. Tumawag ka ng ambulansya. Miss, hindi ko inakala na sobrang tuso ni Sheng Zhaoan. Nga, buti na lang si Sheng Shayan. Sige, ikaw na muna bahala dyan. Huwag ka mag-iwan ng bakas. Oo.
Ang pundasyon ng pamilya Sheng. Wawasak. Malapit na. Tay, kumusta ang pakiramdam mo? Tay, Sheng Shi Group. Ikaw muna ang acting chairman. Sa mga susunod na araw, mabigat ang pressure sa kumpanya. Pasensya ka na. sige, huwag kang mag-alala. Tay, hindi ba sabi mo, ako na bahala sa domestic operations? Kuya, hindi sanay, baka magkaproblema. Ikaw nga palaging may problema. Simula ngayon, tatanggalin ko ang posisyon mo bilang director. Mawawala ka na rin bilang shareholder. Palalayasin kita sa bahay na to. Tay, kuya, Bagong may-ari na ang pamilya Sheng. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Dapat planado ang bawat hakbang. Miss Go, si Sheng ang boss, nasa meeting pa, malapit na siyang matapos. Sige, sa opisina niya na lang ako maghintay. Sabi ni Boss Sheng, walang pwedeng pumasok nang, walang pahintulot niya. Dito na lang ako maghintay. Pero hindi ka naman ordinaryong tao. Miss Go, babalik na ako sa trabaho. ang datos ng Sheng Yao Tian yan. Karaniwan nakasave sa cloud. Tanging mga top executive ng Sheng Shi Group ang may access sa key. Ibig sabihin, ang pinuno ng pamilya Sheng. Ang key na yon, mukhang isang bagay na, kasing laki ng USB. Gujiao, dadalhin kita sa isang lugar. Kuya, anong lugar to? Malalaman mo rin mamaya. Sama-sama tayong mag-explore. Sama-sama tayong mag-explore. Sige, tara. Tara na. Dahan-dahan lang. Ingat ka. Gujiao. Papunta na ako. Sa mundo mo. Welcome sa mundo ko. Sheng siya yan. Salamat sa'yo. Sa sandaling ito, may kakaibang pakiramdam akong guilty. Pero kumpara sa galit, wala itong halaga. Na-investigate ko na. Ang nakabangga kay tatay. Ito ang taong to. Sa wakas, may nahanap na akong lead. Kailangan ko talagang mahanap ang taong to, at makuha ang ebidensya. Sayang lang. Wala akong nahanap na video. Data tungkol kay Sheng Tianli. Pinaghihinalaan ko. Siya mismo ang nagbura ng mga video. Anong gagawin natin? Mag-isip pa tayo ng paraan. Basta, unahin muna natin si Sheng Zhaoan.
Mukhang hindi naman siya. Gujiao, bakit ka nandito? Gujiao, bakit ka nandito? Nakalimutan kong ibigay to sa'yo. Medyo gabi na, uuwi na muna ako. CJ. Dahan-dahan lang. Muntik ko na siyang mapagbintangan ng mali. Narinig ko nitong mga araw na to. Okay naman daw lahat sa kumpanya. Ayos lang ang lahat ah. Magaling, galing mo. Dapat lang pa. Pa, ang tagal na rin ng panahon. Tapos na rin ang gulo. Pwede na ba akong bumalik pa? Bakit gusto mo pang bumalik? Hindi pa ba sapat na napahiya na ako? Pag di pa ako bumalik, mauubos na lahat ang oportunidad kukunin na ni kuya. Sabi mo noon, patas ang labanan para sa pagiging pinuno ng pamilya, pa. Gusto mo pa ring makipag-agawan sa pamumuno? Tigilan mo nga ako. Ay naku, pa. Sheng Jiawan, pinaghihinalaan ka ngayon na sangkot ka sa pagpatay. Sumama ka muna sa amin. Pa, tulungan mo ako, pa. Pa, tulungan mo ako. Pa. Miss, may balita na. Dinala na si Sheng Jiawan. Tagumpay tayo. Yung mga shares na hawak niya, malapit na sigurong lumabas. Pagdating ng panahon, gamitin natin yung trust fund na iniwan ni Pa para bilhin yon. Grabe, hindi patas to. Noon, gamit ang maruruming paraan, inagaw nila ang ari-arian ng pamilya Go. Ngayon, tayo pa ang kailangang bumili pabalik ng sarili nating pag-aari. Ito na ang pinakamabuting resulta na kaya nating makuha. Si Sheng Chonli naman? Puntahan ko pa siya ulit. Maganda ba? Ba't ka nandito, Jiao Jiao? Narinig ko na nahuli si Zhaoan. Kaya pumunta ako para tanungin ka. Saka para kamustahin ka na rin. Halika, halika. Umupo ka muna. Tayo lang, usap tayo ng mabuti. Gujiao. Nakikita niya. Nalaman na ni Sheng, boss. Ano ang totoo? Mahigit 3 buwan na ang nakalipas, si Second Young Master. Pinagkunwari niyang lasing siya sa pagmamaneho, binangga at pinatay si Boss Go, doon sa aksidente, nasugatan at nabulag si Miss Go. Paano nahanap ng pulis si Sheng Zhaoan? Ayon sa mga narinig ko, may anonymous na ebidensya, naipasa sa presinto, sinundan ng pulis ang lead, at natuntun si Second Young Master. Ikaw pala yun. Akala ko mabait at maamo ka, pero niloloko mo lang pala ako. Masyado kitang minamaliit. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Sir Sheng, kayong pamilya Sheng, hintayin niyong masira kayo lahat. Napaka-inosente mo, talagang. Simple ka. Dati, pinanatili kitang malapit sa akin, dahil mahalaga ka sa akin bilang teacher mo. Ano? Pinatay mo na ang mga magulang ko. Gusto mo pa ngayon sirain ang buong pamilya namin? Hindi ba't madali lang yon? Basta hindi mo ako mapapatay. Sisiguraduhin kong magbabayad ng mahal ang pamilya niyong Sheng. Kahit malagay pa ako sa panganib, hihilahin pa rin kita pababa sa impyerno. Sheng Xian, Nandito ako. nasaan ba ako ngayon? Hospital. Ano ba talagang nangyari? Nahuli na ba ang hayop na iyon? Na-save ko ba yung video ko? Kailan pa dumating si Sheng Xian? Kagabi. Bakit mo pinuntahan si papa ko? Medyo masakit ang ulo ko. Baka gusto mong tanungin si papa mo.
Para sa pamilya Gu ba to? Ikaw, May inimbestigahan akong mga bagay. Naghanap ng tao si Sheng Zhaoan para magplano ng aksidente. Niloko ka para pumirma at ninakaw ang yaman ng pamilya Gu. kung alam mo na, bakit mo pa ako tinatanong? Lahat ng to gawa ni Sheng Zhaoan. Bakit mo pa pinuntahan si papa ko? Sinuri ko na, wala namang kinalaman ang pamilya niyo dito. Dati niyang ginahasa ako. Masaya ka na ba? Pasensya na. Hello, Xiao Shen. Miss, Nahanap ko na ang ebidensya kay Sheng Tianli. Ang video ng pag-amin ni Sheng Tianli sa pag-set up sa pamilya Gu at pag-amin sa pananakit sa akin. Naipasa na rin sa pulis, malapit na siguro ang resulta. may masama tayong balita. Ano yun? Yung video kasi, illegal na secret recording. Hindi pwedeng gawing ebidensya. Ano? Ate, happy birthday sa atin. Ma, gagamitin ko ang mga armas na iniwan nyo. May isang trust fund pa ang pamilya Gu. Bilang regalo sa ika-negatibo 25 na kaarawan, iniwan para sa kanya. Pero ang kondisyon, kailangan hintayin ang mismong ika-negatibo 25 niyang kaarawan. At ang pamilya Sheng, yun din ang hinihintay nila. Pero, may isang bagay na di nila inaasahan. Hello mga tropa, nandito na ako sa mismong lugar. Malapit nang magsimula ang signing ceremony. Mga kapamilya, ito na ang gold medal lawyer. Ito na ang kontrata. Ano bang ginagawa niyo dito? Sino nagpasok sa inyo? Lumabas na kayo agad. Ako ang nagpaimbita sa kanila. Miss Gu, confidential dapat ito. Okay lang. Ako. Iba ang sitwasyon ngayon. Kuya, huwag kang umalis. Smile ka naman. Trust Fund Inheritance Agreement. Ito ba iyon? Na, dito ka na lang pumirma. Ito naman ay kontrata ng paglilipat ng ari-arian. Gold Medal Lawyer, nagpalit pa ng kontrata. Mga kapamilya, tingnan nyo. Nagpalit pala ng kontrata si Gold Medal Lawyer. Hindi ba bulag ka? Paano mo nakita? Kita ko naman lahat mula pa noon. Miss, sa round na to ng public opinion. Talo na natin ng tuluyan si Sheng Chonli. Si Sheng Chonli, hindi na makakapagtaas ng ulo. Siguradong maraming partners, makikipag-break ng kontrata sa pamilya Sheng. Ngayon, kailangan magbayad ng damages ang pamilya Sheng. Siguradong aabot ng bilyon-bilyon. Ngayon, ang natira na lang sa pamilya Sheng, si Sheng Xia na lang ang lumalaban. Tayo ba? Magbi-birthday na muna? Sige, bibilhan ko na ng gamit. Nga pala, Xiao Shen, bumili ka pa ng champagne. Mag-celebrate tayo. So, parte rin pala ako ng plano mo. Pinilit kong hindi pigilan ang paghihiganti mo. Hinayaan ko silang mapunta sa ganitong kalagayan. Talagang pinaghirapan kong planuhin, isa-isa. Bawat detalye. Hindi ko inakala. Sa huli, ako rin pala ang kaaway mo. Sige, magsalita ka na. Sunod, ano ang balak mong gawin para gumanti sa akin? Sige, sabihin mo. Paano mo ako lalabanan? Siyempre, libo-libong beses kitang papahirapan. Walang balikan, walang pag-asa. Ganyan na lang ba kalaki ang galit mo sa pamilya Sheng? Wala ka bang palalampasin kahit isa sa kanila? Pinalampas ba ng pamilya Sheng ang pamilya Guko? Hinayaan mo lang akong saktan ang tatay mo. Pati na ang kapatid mong lalaki. Iyan ba ang tinatawag mong katarungan?
Paano nga ba nagsimula ang negosyo ng pamilya Sheng? Lahat yon, tinapaktapakan ang pamilya Guko. 3 buhay ang nawala. Kabayaran? Paano mo babayaran yon? Kayong pamilya Sheng, wala ni isa sa inyo ang inosente. Wala talaga. Kaya mula umpisa hanggang dulo, ginamit mo lang ako. Hello, Xiao Shen. Pumunta ka sa garahe. Sheng Zhaoan. Sheng Zhaoan. Go Jiao, grabe, napakabata mo pa pala. Dapat sinama na kita sa pagbangga ko. Paano ka nakalabas? Si Yu Tangyo ang umako ng kasalanan. Hindi mo in-expect, no? Kayo talagang mga Sheng. Basta andyan ang kuya ko, walang imposible. Kung balak mong pabagsakin ang pamilya Sheng namin, go Jiao, kulang ka pa. Sheng Xian. Hindi mo pa alam, no? Yung mga proyekto na kinausap ng tatay mo bago siya namatay, ngayon siya na ang humahawak. Ano? Go Jiao. Mamatay ka na. Miss. 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 Sheng, halos kalahating taon na. Palagi niyong ginagamit ang Sheng Yao Tianyan system para hanapin si Miss Go. Ayon sa algorithm. Kung ganito katagal at wala pa ring resulta, baka naman. Impossible. Sinabi niyang maghiganti siya sa akin. Gujiao, nasaan ka ba talaga? Dapat nandito na si Sanye. Noong namatay si Lolo, hindi niya naisip bumalik. Sige na nga, ang tagal na rin niyang di umuwi. Naayos na ba lahat? Oo, lahat ng kailangang ayusin, naayos na. Narinig ko may dala raw siyang fiancé ngayon. Anong klaseng babae kaya yon? At napaon niya si uncle na magpakasal. Uncle. Ayan. Ang laki mo na. Halika, ipakikilala kita. Ang fiancé ko. Gujiao. Hello, pwede ba akong umupo dito? Zunzun. Sir. Sir. Sorry. Sino ka? Ako si Gu King. Bumalik na naman ako, Sheng Xian. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa inyo. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Sa puso ng uncle ko, may isang taong hindi niya makalimutan. Alam mo ba yon? Si Sandy, napaka-inosente ng ugali niyan. Hindi alam gaano kadelikado ang mundo. Basta may makilala siyang, kahit sinong simpleng babae. Iniisip niya agad na tunay na pag-ibig yon. Pagdating sa love life, basta masaya siya, okay na. Yung iba, sigurado akong alam ni Lina, kung hanggang saan lang siya. Ang gusto ko kay Sheng Yao ay siya mismo. Hindi ang pera niya. At walang kinalaman ang pamilya. Nakakatawa. Ang perang ito, kahit buong buhay nyo, di nyo kikitain. Basta pumayag kang layuan si Sheng Yao. Iyon na ang pera. Maganda ang pera. Pero hindi lahat kayang bilhin ito. Sandali lang. Pwede mong hindi intindihin ang pera. Pero hindi mo ba iniintindi ang mga magulang mo?
CJ, pumapayag ako. Masaya ka na ba? Dahil lang ang apelyido ko ay Sheng. Pinilit mong mamatay siya. CJ, mas gugustuhin ko pang hindi na Sheng ang apelyido ko. Alam ko naman, pero kung maging kapalit lang, so what? Bakit ka tumatawa? Ito na ba ang paghihiganti mo sa akin? CJ. Sasabay ako. Xiao Chan. Walang hiya. Yung gusto mo, Salamat, pero hindi ko naman gusto yan. ang gusto ni Zon Sansun. Kaya nagpapasalamat ako para sa kanya. Nagbabalik ang revenge si. Saan tayo magsisimula? May plano si Sanye, di ba? Bago ako bumalik, hindi ko alam na ganyan pala kalalim ang feelings niyo ni Ayan. Ay, gusto ko na ng ibang laro ngayon. Anong laro? Andito na ang bida. Ayan. Kailangan kitang paalalahanan. Kung gabing-gabi kang bibisita sa faience ng uncle mo, pangit pakinggan yan pag kumalat. Uy. Bakit nagtatampo ka na? Hindi ka na cute tulad ng dati. Kung may kailangan ka, bukas na lang. May asikasuhin pa kami ni auntie mo. Kagabi pumunta si Ayan sa'yo. May gusto lang sigurong pag-usapan. Uy, nagsiselos ka ba? Dapat lang naman. Kahit gaano karami, busog ka. Regalo to para sa kaaway natin. Hindi natin pwedeng gamitin. Sige na, bibilhan na lang kita pag uwi. Ayoko nga. Aalis na ako. Kuya! Kailan ka darating? Galing pa to sa Amerika. Regalo ko para kay kuya. Kuya, tanggapin mo sana. Mukhang nagalit ka na hindi. Kita sinalubong galing abroad. Layo-layo ng pinanggalingan ko. Ito lang dala ko. Feeling mo ba, cheap? Nasa'yo naman lahat ng pera, kuya. Ito lang afford ko. Hoy, narinig ko magpapakasal ka na raw. Kuya, masaya ako para sa'yo. Asan ang fiancé mo? Anong nangyari kay Gujaw? Ito ang sorpresa ko para sa'yo. Sandy, hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya. Alam ko ang lahat ng nakaraan niya. Kahit ganun. Kuya, pareho kami ng paniniwala. Bagay kami. Sheng Laoshi, tikman mo ang regalo namin sa'yo. Tikman mo. Sunod, pupuntahan natin ang pasaway kong pinsan na pangalawa. Bakit? Natatakot ka bang saksakin ka ulit? Basta nandyan si Sanye. Hindi siya maglalakas loob. Hindi natin alam, yung pinsan kong pangalawa, di ko kayang kontrolin yan. Gujaw. Bakit buhay ka pa? Ang tapang mong magpakita sa akin. Kung di ka papatay, paano ako mamamatay? Ano, balak mo pa rin pabagsakin ng pamilya Sheng? Feeling ko, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Uncle. Bakit mo kinakausap si Gujaw? Mga bagay ng matatanda, huwag nang pakialaman ng mga bata. Inom ka ng kape. Triple ang tapang niyan. Siguradong mapait yan. Hindi ko kaya, sobrang pait. Kung ayaw mong maranasan ang pait, paano mo malalaman ang totoong sitwasyon? Tito. Hindi mo naman siguro tutulungan si Gujaw, di ba? Sabi ko na nga, mga bagay ng matatanda, huwag nang pakialaman ng mga bata. Sige, sabihin mo na. Anong kailangan mo sa akin? Pinapasa ni Sheng Xian kay Tangyu ang kasalanan na dapat sa'yo. Tapos inagaw pa niya ang ilang proyekto na hawak ng tatay ko noon. May ebidensya ka ba? Siyempre meron.
Si President Sanye at si Miss Go, ilang beses nang nagpunta para makipagkita. Kay Mr. Sheng at kay Second Young Master, papunta na sila dito ngayon. Baka dumating na sila agad. Miss Go. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko lang magtanong para makasigurado. Wala akong alam sa kaso ni Yu Tangyu. Tungkol naman sa proyektong sinabi ng tatay mo, sa totoo lang, mas maaga pa akong nasangkot dyan kaysa sa kanya. May mga email record ako dito. Kung gusto mong makita, pwede kong ipakita sa'yo kahit kailan. Hindi na, ang galing mo mag-forge ng dokumento. Sino ba naman ang makakaalam kung alin ang totoo? Hindi ba't pumunta ka dito? Para lang makasigurado. Na, pero naisip ko, kahit ang pinsan kong ito, hindi rin maaasahan. Sige na, alis na ako. Xiao Chen, naglalaro ka ba ng apoy? Hindi. Gusto ko lang makasigurado. CJ. Bukas ng hapon, 3:00. Dito pa rin tayo magkikita, huwag kang mawawala. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal si Santiyo mo. Kita tayo bukas. Ayos pa ba gamitin ang killer for hire na yan? Baka naman siya pa ang bumaliktad sa'yo. Kung magagamit ba talaga, bukas natin malalaman. Bigla akong pinatawag ni Kuya. Ibig bang sabihin nito ay papayagan na akong muling sumali sa grupo? 5 milyon. Hindi lang makakakuha ng pinakamagandang medikal na tulong ang anak mo. Pati sa susunod na buhay niya, walang problema. Basta mabangga ko at mapatay si Boss Go. Sige, gagawin ko. Kuya, anong ibig mong sabihin? Isusumbong mo ba ako, kapatid mo? Pwede kong isantabi na nakita ko ang voice recorder na to, pero, pirmahan mo muna ang dokumentong ito. Ililipat ang shares kay Gujiao. Ang natitira na lang sa akin ay, yung maliit na parte sa kumpanya. Ibibigay mo pa talaga kay Gujiao, yung cute na yon. Dalawang pagpipilian. Una, ipapakulong kita. Pangalawa, pirmahan mo ang dokumentong ito. Sheng Zhaoan. Kaunti na lang ang pasensya ko. 3 minuto lang ang meron ka. Hindi ko inasahan na si Kuya ay sobrang seryoso sa pag-ibig. Si Gujiao ilang beses ka nang niloko, pero panig ka pa rin sa kanya. Grabe ang pagmamahal ni Kuya sa kanya. Pero siya, paano ka naman niya tinitingnan? Aminado ako, yan ay sa amin na lang ni Gujiao. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sheng Zhaoan, pwede ka nang umalis. Sheng Shi yan. Hinding-hindi ako susuko ng ganun lang. Isang maliit na kabayaran lang ito. Kung ikukumpara sa pinsalang ginawa niya sa pamilya Gyu, wala pa ito sa 1%. Para sa kanya, sobrang gaan ng parusang ito. Alam ko. Ibigay mo sa akin. Ito na ang ebidensyang hinihingi mo. Kontento ka na ba, Xiao? Sige, papayag na rin ako. Kung gusto mong maghiganti, pwede kitang tulungan. Tapusin mo na ang relasyon mo kay Tio. Sheng Xian, huwag mong kalimutan. Isa ka rin sa mga pinaghihigantihan ko. Aminado ako. Noong nalaman kong isa rin ako sa mga pinaghihigantihan mo, nagalit at nalungkot ako. Nainis din ako na ginagamit mo lang ako. Pero noong na-realize ko na hindi na kita mahahanap, kahit gamitin ko pa ang Sheng Yaoshan hindi pa rin kita matunton. Natakot ako. Doon ko lang napagtanto na sobrang linaw na ng nararamdaman ko. Gujiao, kahit ginagamit mo lang ako o gusto mo akong gantihan, ang hiling ko lang ay manatili ka sa tabi ko, pwede ba? Nakakita ka na ba ng killer for hire na nagkadamdamin sa kutsilyo niya? Ang kutsilyo, habang buhay lang na magiging kasangkapan ng killer for hire sa paghihiganti. Paano kung mas matalim na kutsilyo?
Magbabago ba ang desisyon mo? 6 na buwan na, ni isang bahay, wala pa rin nabebenta. Ayaw nyo na bang magtrabaho? Ano bang pinag-uusapan nyo dyan? Guljao, anong ginagawa mo dito? Manghihiram lang ng lugar para mag-presscon. Bakit naman namin ipapahiram sa'yo? Ano na naman ang pinaplano nyo? Ang pagpunta ko dito ngayon ay para ilahad ang totoong dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Guljao, anong ibig mong sabihin? Ikaw, Nagre-record ka ba? Magandang araw po, ako si Yu Tanggayo. Bukod sa pagiging asawa ni Boss Go, ako rin ang kabit ni Sheng Jiawan. Si Sheng Jiawan ang nagbayad ng malaking halaga para tulungan ko siyang magkunwaring kakampi at magplano ng aksidente sa sasakyan na ikinamatay ni Boss Go at naging dahilan ng pagkabulag ni Miss Gujiao. Ginamit ang tiwala ni Miss Gujiao para ilipat lahat ng ari-arian ng pamilya Go. Liu Tanggayo. Huwag mo naman akong siraan ng ganyan. Sheng Zhaoan, tingnan natin ngayon kung sino pa ang makakaligtas sa'yo. Tama na. Pakisuyo, makipagtulungan kayo sa mga pulis. Ako ang sinisiraan mo. Mga pulis, siya po iyon. Pinilit niya akong akuin ang kasalanan niya. Tapos ka na, ikaw. Liu Tanggayo, ang tanga mo talaga. Sumama ka na sa amin. Itong dokumento na to sapat na para patunayan na may kinalaman si Sheng Zhaoan sa pagkamatay ng tatay ko. Kapag umabot na sa ganitong punto, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Tigilan mo nga ako sa mga ganyang drama. Tsaka, si Sheng Jiawan ay pangalawang anak ng pamilya Sheng. Sa tingin mo ba ganun lang kadali na matanggal siya sa pwesto? Siyempre, hindi siya mapapahamak. Dahil maghahanap siya ng taong papalit sa kanya bilang scapegoat. Sa tingin mo, sino ang pinakaangkop na kandidato para dun? Imposible. Akala mo ba magtatagumpay ang panggugulo mo? Panggugulo, Yu. Gamitin mo naman ang utak mo ng maayos. Ginamit ko ang recorder para patunayan na hindi ikaw ang utak ng lahat ng ito. Nag-issue ako ng affidavit para maging whistleblower ka, para baguluhin kayo. Kasama ako sa dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Bakit mo ako tinutulungan? Kung may kasalanan ka, ang batas ang magpaparusa sa'yo. Hindi kita matutulungan, pero hindi rin kita gagantihan. Mas gusto mo bang makulong habang buhay dahil sa kasong pagpatay o 2 taon lang tapos makalabas at magsimula ulit? Yu. Ikaw na bahala magdesisyon. Sheng Zhaoan, yung recorder ng driver, yung pagbawi ni Yu, may ebidensya na parehong tao at bagay. Ngayon, wala ka ng pag-asa na makabangon pa. Liu Tanggayo, ang tanga mo talaga. Kahit mamatay ang nanay mo, dadalhin ka pa niya sa hukay. Diyan ka na lang sa kulungan habang buhay. Sheng Jiawan, pinaghihinalaan ka namin na illegal na inagaw ang ari-arian ng iba at may kinalaman sa sinadyang pagpatay. Sumama ka sa amin para magpaliwanag. Malala ang kaso ni Sheng Jiawan. Si Sheng Xian ay opisyal nang nagdeklara na putol na ang relasyon nila. Ngayon, wala na siyang pagkakataon para makabawi. Si Boss Go, kahit nasa langit na, dapat na siyang matahimik. Hindi pa. Hindi pa tapos. Ang ate ko, mabait ang ugali, pero hindi siya mahina, kahit namatay ang tatay namin sa aksidente, kahit nabulag siya. Nung nalaman niya ang masamang balak ni Sheng Zhaoan, hindi pa rin siya sumuko. Siguro naisip na rin niyang tapusin ang engagement nila. Si Sheng Chenli. Jiao. Si Sheng Chenli ang pumilit sa ate ko. Siya ang naging huling patak na tuluyang bumagsak ang ate ko. Dapat lang mamatay si Sheng Zhaoan. Pero mas dapat mamatay si Sheng Chenli. Sheng Chenli, ikaw na ang susunod. Sheng Xian. Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kalaki ang bagsak ng stocks ng kumpanya ngayon dahil lang sa isang babae? Pati interes ng kumpanya at pagiging magkapatid, wala ka nang pakialam? Kuya, matanda na si Zhaoan. Dapat lang niyang panagutan ang pagkakamali niya. Pati ikaw. Kayong dalawa parang mga baboy. Nagpagamit lang kayo sa isang babae. Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Sheng sa inyo rin babagsak balang araw. Babagsak. Kung pag-uusapan ng pagbagsak kuya, hindi ba ikaw ang pinaka nagpalubog sa lahat? Ano bang pinagkaiba mo kay Sheng Zhaoan? Ikaw, ang galing mo talaga, Sheng Laosan. Ang tapang mo, umalis ka nga dyan. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi ka ba nasaktan sa bangga?
Mukhang concern na concern si pamangkin sa ex niya. Siyempre, ex niya kasi, malalim ang pinagsamahan. Si Gujiao ngayon ay fiance ko na. Matanda mo na siya. Fiance lang naman, ano? Gusto mo na bang magkalaban? Na tayo ng harapan? Si Gujiao, mula pa nung una, siya na talaga ang gusto kong maging asawa. Uncle, lahat pwede kong palampasin, pero si Gujiao, hindi ko ipapasa. Hayaan na lang natin si Jiao magdesisyon. Ayoko nang makisali sa gulo nyo. Ang leading lady tumakbo na. Simula ngayon, kanya-kanyang diskarte na tayo. Nagpadala na ako ng tao na 24 na oras. Binabantayan si Sheng Chonli. Pero talaga bang mag-iiwan siya ng mahalagang ebidensya sa ganitong kritikal na oras at aalis pa para magtago? Kailangan na lang nating sumugal. Kasi si Sheng Qianli, pinakatakot kay Sheng Sanye. Tulad ng hinala mo, pagkaalis ni Sheng Chonli sa bahay, diretso siya sa art studio. Matagal siyang nagtagal doon. Baka may lead tayo doon. Ipagpapatuloy ko ang pagbabantay. Ikaw naman, silipin mo. Sheng Qianli, hindi ko akalain na itinago mo pa rin ang drawing ko noon. Yung ebidensya na pumatay sa nanay ko, nakatago pala sa likod ng drawing ko. Sheng Qianli, ang sama mo talaga. Pinadala ba kayo ni Sheng Qianli? HMP, Yuzin. Isang sira-sirang USB lang, nahuli na agad. Sheng Xian, mag-ingat ka. Bakit ka nandito? Muntik ka ng mabuking, Gu King. Muntik ka ng mabuking, Gu King. Alam mo, Mula nung lumapit ka sa akin, alam ko na agad na ikaw si Gu King. Ikaw at si Gujiao, hindi ko kayo kailanman napagkamalan. Gu King, nagkita na tayo. Dito mismo. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. May sunog. Anong nangyari, Teacher Sheng? Wala pa kaming alam na detalye. Pinapaspasan na namin ang pag-iimbestiga. Hay nako. so yung taong nanood lang noon ay si Sheng Zhaoan. Ikaw ang humila ng fire alarm. Siya ang tatay ko. Wala akong lakas ng loob na ilantad siya. Siguro nagtatago lang ako. Pagkatapos, nag-aral na lang ako sa abroad. Pero buong panahon, ikaw ang inisip kong nanood lang noon. Kaya, yun ba ang dahilan ng paghihiganti mo sa akin? Hindi lang yun. Yun ba ang dahilan ng paghihiganti mo sa akin? Hindi lang yun. Mahilig ka ba talagang magsuot ng puting dress? Maganda naman ang puting dress, di ba? Yung unang pag-ibig ko, mahilig din sa ganun. Kamukha mo siya. Mas tama sigurong sabihin. Ginagaya mo siya. Gu King. Talagang matatag si San Yisheng. Sige, sabihin mo, ano bang pakay mo sa akin? Magpakilala muna ako ulit. Ako si Gujiao. Sinira ng Sheng family ang pamilya ko. Sanye, sa tagal ng panahon, galit ka pa rin sa Sheng family. Ayaw mo bang ipaghiganti si Lin Zun? Apelyido ko rin ay Sheng. Gusto mong labanan ang Sheng family, kaya lumapit ka sa akin. Kasi pareho tayo. Pareho tayong biktima ng kapangyarihan ng Sheng family. Ang kapangyarihan ng Sheng family, ang ugat ng lahat ng trahedya, dapat hindi na sila nag-exist. Ang tapang mo. Sanye, ikaw ang bahala kung makikipag-cooperate ka o hindi.
Sana magtagumpay ang partnership natin, Gujiao. Kahit siya ang tatay ko. Napaka-traidor at uso niya, lahat ng kasamaan, ginawa na niya. Kaya ayoko na siyang ipagtanggol. Hindi na ako yung batang, walang lakas ng loob noon. King. Hayaan mong samahan kita sa pagharap sa kanila. Pero ang target ko, buong Sheng family. Sumama ka sa akin. Si Sheng Zhaoan, pinayagan ng magpagamot sa labas ng kulungan. Preliminary diagnosis, bigla ang sakit sa puso. Kailangan maghintay ng donor ng puso. Hindi ko inasahan na si Miss Go, dadalaw pa sa akin. Hindi mo pa rin malimutan ang nakaraan? Sana mamatay ka na agad. Mukhang mabibigo ka. Bakit ako pa? Hindi naman kayo kapos sa pera, Sheng family. Bakit kailangan nyo pang pahirapan ang Gu family namin? Sisihin mo na lang. Si Sheng Shi yan. Anong ibig mong sabihin? Yung kuya ko. Mukhang walang pakialam. Pero siya ang pinakamatindi magmahal. Sa kanya, habang buhay kang nakakabit. Sa mata pa lang niya, nakita ko. Ikaw yung taong yun. Tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako. May sunog, may sunog. Kaya para matalo ang kuya mo. Niloko mo ang damdamin niya, kinuha mo pa yung taong mahalaga sa kanya. Pati ang buong Gu family namin pinatay mo, para lang agawin yung posisyon ng family head. Sobrang sama mo. Kasi lagi siyang mas magaling sa akin. Palaging siya ang nauuna. Sheng Zhaoan. Gusto ko na talagang patayin ka. Sige, patayin mo ako. Gantihan mo ako. Akala mo ba yung babaeng nakita mo noon? Si Gu Jiao yun? Anong ibig mong sabihin? Ako yun. Gu King. Anong Guching, Gujiao? Ano bang sinasabi mo? Malinaw kong sasabihin sa'yo. Yung pinatay nyo, nagpakamatay. Siya ang ate ko, si Gu Jiao. At yung naghihiganti sa Sheng family. Ako yun, si Gu King. Ano? Dalawa pala kayo. Dalawa pala kayo. Dalawa talaga kami. Sheng Zhaoan, simula't simula pa, mali ka na. Isa kang tanga. Yung mga katulad mo, siguro hindi pa naranasan ang tunay na pagmamahal. Nakakaawa ka. Lumaki kang walang pagmamahal ng ina. Hinanap mo ang peking init kayo tangyo, isang may asawa. Pero yung totoong nagmamahal sa'yo, si Gu Jiao, ikaw mismo ang nagtulak sa libingan. Dapat lang na mapunta ka sa impyerno. Sana gumaling ka agad. Guching. Ganyan talaga ang Sheng family. Kapag may labanan sa pagiging family head, may laging nagiging biktima. Kaya dapat wala na ang Sheng family. Yung kuya ko. Kahit mukhang walang pakialam. Siya pa rin ang pinakamatindi magmahal. Sa mata pa lang niya, alam ko. Ikaw yung taong yun. Mukhang pinaghandaan mo. Talaga ang Sheng family. Miss, labas na ang autopsy report ni Sheng Zhaoan. Sakit sa puso ang ikinamatay niya. Ano ang plano natin ngayon? Dahil niloko tayo ni Sheng Qianli noong nakaraan. Bigyan natin siya ng leksyon ngayon. Ayos yan, paano natin sisimulan? Bumalik na naman ang tauhan mo. Gamitin pa rin natin siya. Gu Jiao, pakasalan mo ako. Simula ngayon, sisiguraduhin kong. Hoy, pinsan. Nagpo-propose ka ba sa kanya? Gu Jiao.
Alam ko ang nasa isip mo. Pareho ang target natin. Pakasalan mo ako. Ikaw ang magiging lady ng Sheng family. Lahat ng meron sa Sheng family, magiging iyo. Ayan, kailangan ko lang. Ulit pa alalahanan ka. Yung babaeng nasa harap mo, lahat alam. Siya ang fiance ko. Ganun ba? CJ, hayaan natin si Gujiao pumili ulit. Tingnan natin kung sino. Ang pipiliin niya si Uncle ba? O ako? Jiao Jiao. Sorry, third uncle. Uncle, narinig mo ba? Jiao Jiao sabi niya, pakirespeto naman ang desisyon niya. Sa pagkakaalam ko kay Shen Chanli, sobrang taas ng tingin niya sa sarili at mayabang siya. Hindi niya basta-basta alisin ang mga tinatawag niyang bunga ng tagumpay. Malaki ang posibilidad na itatago niya ang mga ebidensya ng krimen. Pero si Sheng Chonli, tuso at mapanlin lang. Ni hindi na nga siya pinagkakatiwalaan ni Sheng Xian. Noong huli, niloko pa niya ito. Malamang mas mahirap na ulit sa susunod. Kung pag-uusapan ang tiwala, mas may tsansa pa siguro. Ang kaaway ng kaaway. Bakit? Bakit? Magkakaroon na naman ba ng eksena ng tensyon dito? Hintayin niyo lang ako. Siguradong papatayin ko kayong lahat. Hoy, Lausan, anong ginagawa mo dito at nagiinom ka? Para kay Gujiao, nag-away na kami ni Ayan. Bakit naalala mo ako ngayon? Gusto mo bang makipag-alyansa sa akin laban kay Xian? Kuya, may plano ka ba? Anak mo pa rin siya, huwag mong kalimutan. At saka sa ngayon, isa na lang ang anak mo. Sabihin mo nga, si Xian, bakit ganun siya kakatigas ng puso? Kahit sa pagkamatay ng kapatid niya, wala siyang pakialam. Kuya. Kung ako ang namatay, mag-aalala ka ba? Ano bang sinasabi mo? Ako ang kuya mo, tandaan mo, kung hindi ako mag-aalala sa'yo, sino pa? Pero ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo, ang taong pinakamamahal mo sa mundo. San, ilang beses ko bang ipinaliwanag sa'yo? Yung pagkamatay ni Linzon noon, aksidente lang yun. Gusto ko lang siyang palayuin sa'yo, palayuin sa pamilya Sheng. Pero anong karapatan mo na magdesisyon para sa akin? Dahil ako ang pinuno ng pamilya Sheng. Nakalimutan mo na ba? Tungkulin ng pinuno na protektahan ang pamilya. Naprotektahan mo ba? Oo. Hindi ko naprotektahan. Pati sarili kong anak, hindi ko naprotektahan. Kasalanan lahat ni Gujiao. San? Kahit anong mangyari, kailangan nating magsanib puwersa ngayon. Sabay tayong harapin si Gujiao. Hindi na natin siya pwedeng hayaan sirain ng pamilya Sheng. Tara, Kuya, sana maganda ang pagsasama natin. Tara. Sa masayang araw na to, mag-inuman tayo. Ano bang sineselebrate mo? Basta kasama kita. Sapat na yon para magdiwang. Ano nak yan? Nagsiselebrate tayo. Dapat seryoso ka. May hinihintay ka ba? Saan naman nanggaling yan? Ikaw at si Tito, nagkukunwari lang kayo, di ba? Ano bang sinasabi mo, hindi ko maintindihan. Galing kayong Amerika, magpapakasal daw kayo. Kunwari lang yon, pati yung pag-aaway nyo dahil sa akin, palabas lang din. Ikaw, Magsabi ka nga ng totoo, King King. Yung acting mo, medyo kulang pa. saan ako sumablay? Sa mga mata mo, pag tinitignan mo si Tito, walang pagmamahal. Ako rin, wala akong nakikitang pagmamahal sa kanya. Pero pag tinitingnan mo ako, meron. Palagi kong nakikita sa mga mata mo, na ako ang laman ng isipan mo. Kuya, reflection lang ng lens ng mata ko iyon, okay. Katulad ngayon. Oh, puno ng larawan ko, ang mga mata mo. Alin sa mga baso ang pwedeng inuman ng tubig? Alin sa mga baso ang pwedeng inuman ng tubig?
Ano nang meron? May isang bagay na mahirap solusyonan. Kahit gaano pa kaliit ang boses mo sa ganitong kalapit, rinig ko pa rin okay, hindi naman ako bingi. Kaya nga, hindi ka dapat nandito. May tinatago ba kayo sa akin? Ano nang meron? Nahuli na, di ba? Sige, magsalita ka na. Gusto ni Shen Chenli na gamitin ako para patayin ka. Ano? Papatayin ko siya. Ay, teka lang. Nandito naman ako para mag-ayos ng lahat, di ba? Umupo ka. Paano kung magkunwari akong patay? Magkunwaring patay. Kuya, yung gamot na yon, sisirain ang mukha mo. Hindi madaling magkunwaring patay. Pag namatay ako, lalabas ba niya ang ebidensya? Mamamatay ka. Kung mamatay ka, dadalhin ko. Ang abo mo pabalik ng ibang bansa. At siya naman, ilalagay niya lahat ng pinahahalagahan niyang tropeyo sa loob ng urn, para madala ko. Mahirap gawing parang patay at gawing abo. Kung magpapakamatay ka para sa prinsipyo, aalalahanin kita. Hindi ako pumapayag. Sino bang nakaisip ng ganitong kabad trip na plano? Maganda naman talaga ang plano. Kailangan lang pag-isipan pa. Sige, bukas na lang natin pag-usapan. Umuwi na tayo. Umuwi na. Jiao, kailangan mo nang magpahinga. Tara. Hindi mo naman talaga balak inumin yung gamot, di ba? Si Joanne, napakabait na bata niyan. Mabait siya. Masipag at matalino. Ang binigay niyang oras para kumilos ako, 3 araw mula ngayon, sa burol ni Sheng Zhaoan. Bago ako kumilos, siguradong ipapahiya ka, muna ni Shen Chenli. Siya nga. Itong babaeng to. Noong una, nilandi niya si Joanne. Tapos nilandi rin niya ang anak kong si Xian. Pagkatapos nilandi pa ang kapatid kong si Sheng Yao. Ngayon pinatay na niya si Joanne. Gusto pa niyang ipahamak si Xian. Napakadelikado mong babae. Kailangan kong ipaglaban ng hustisya para sa anak ko. Xian, gaano ka na banalasan ng babaeng yan? Patay na ang kapatid mo. Sinasabi ko sa'yo, maliban na lang kung patay na ako, hindi mo siya pwedeng dalhin sa pamilya Sheng. Nakakatakot naman. Xian, hindi pumapayag ang tatay mo. Wala kang pakialam sa buhay ko. Sheng Xian, pag pinakasalan mo siya, puputulin ko na ang relasyon natin bilang mag-ama. Putulin ang relasyon. CJ, May magandang balita akong. sasabihin sa lahat, 1 buwan mula ngayon, ikakasal kami ni Guking. Kung kailangan talagang mamatay para bumagsak ang pamilya Sheng, tatanggapin ko na. Pero bago mamatay, gusto ko munang gulatin ng todo. Ang matandang pagong na to. Hindi mo ba gagamitin ang pagkakataong to para ipakilala ang sarili mo? Magandang araw po sa lahat. Ako si Guking. Kambal ako ni Gujiao. Ano? Hindi ikaw si Gujiao? Dalawa pala kayo. Ginoong Sheng, nagulat ka ba? Noong bata pa ako, inapi mo ako. Mahina ang pamilya ko noon. Binangga mo hanggang mamatay ang nanay ko. Pinilit mong magpakamatay ang ate ko. Hindi na kita palalampasin ngayon. Wala kang alam sa sinasabi mo, hindi si Gujiao. Kahit sino pa, Gujiao man o Guqing, wala kang ebidensya. Tigilan mo ang gawa-gawa mong kwento. Mga kaibigan, ganyan talaga siya. Sanay magsinungaling. Kung gusto kang Sir On, maraming dahilan. Bitawan mo ako. Tingnan nyo, ito ang ebidensya ng kasalanan niya. Ito si Sheng Chenli. Ebidensya ng pananakit at kasamaan niya sa mga kabataang babae. Sa kasalukuyan, ang dating presidente ng Shengxi Group, Sheng Chonli. At ang batang babae. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nadiskubre na sangkot pa si Sheng Chonli sa isang kaso ng pag-utos ng pagpatay 7 taon na ang nakalipas at isang insidente ng aksidente sa kalsada. Tay. Nay, sa wakas, naipaghiganti ko na kayo.
Yung demonyong walang kapatawaran. Kayo dyan sa langit. Pwede na kayong matahimik. Miss, sa wakas dumating na rin ang araw na to. Ang pamilya Go. Sa wakas dumating na rin ang araw na to. Nga, sa wakas dumating na rin. Naghihintay ka kay Ayan. Sabi niya pupunta siya para magdiwang. Baka hindi na siya makakarating. Bakit? Ngayon, ang Shengshi Group ay nahaharap sa napakalaking krisis. Ngayon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos tayo. Nandito ang mga dokumentong inihanda ko tungkol sa reklamo ng Shengshi Group sa pandaraya sa buwis. Walang dapat alalahanin. Hindi makikialam ang pamilya Sheng kung ano ang nararapat na hatol, yun ang dapat gawin. Nakipagkonsulta na ang presidente sa abogado sa kaso ni Matandang Sheng, kabilang dito ang kasong sadyang pagpatay at panggagahasa. Malubha ang sitwasyon, posibleng makulong habang buhay, o baka. Huwag nang intindihin. Isa pa, ang stocks ng kumpanya, sunod-sunod na bumabagsak nitong mga araw. Laban din sa atin ang opinyon ng publiko. Maglabas ng pahayag at humingi ng paumanhin, at dapat malinaw na putulin ang koneksyon kay Sheng Chanli. Kailangan putulin ang koneksyon kay Sheng Chonli at kasuhan pa siya. Pero sa ganitong sitwasyon, kahit mag-sorry, hindi na makakatakas. Pero kung ito lang ang gagawin, hindi pa rin sigurado kung maliligtas ang kumpanya sa krisis na kinakaharap. Ang kinahaharap na krisis. Presidente, maraming business partner ang tumawag. Humihiling silang kanselahin ang partnership. Mga walang hiya talaga sila, hindi na makapaghintay, gusto na agad samantalahin ang sitwasyon. Nagkaroon ng problema sa mga partner. Maaaring kailangan nating magbayad ng danyos. Apektado nito ang cash flow ng kumpanya. Siguradong may nagmamanipula sa likod nito. Sheng Zong, magbigay ka ng pahayag. Ano ba talaga ang dapat gawin tungkol dito? Ganito na lang. Bawiin lahat ng shares ni Sheng Chanli. Palayasin siya sa pamilya Sheng. Huwag nang pakialaman ng iba pa. Wala nang kailangang gawin. Paano naman yan? Parang hinayaan na lang nating mamatay ang kumpanya. Ang tax evasion at underdeclaration. Si Sheng Zhaoan ang may gawa niyan. Siyempre, may konting pagmamalabis din. Paano kung sa huli mapatunayan na hindi talaga sila nag-evade ng tax? Basta ipasara at ipa-audit ang kumpanya, siguradong babagsak ang Shengshi. Pero, Pagdating ng panahon, ikaw ang mag-testify. Ngayon, ikaw ang sentro ng atensyon at simpatsya ng lahat. Kailangan mo lang magpakita ng kaunting pagkaapi. Sa ganitong paraan, ang Shengshi Group, kahit sa pera o sa opinyon ng publiko, malulugmok sa krisis. Pagdating ng panahon, mahirap na silang bumangon. hindi naman si Sheng Xian ang may gawa ng lahat ng ito. Sheng Zong. Huwag kang padala sa emosyon mo. Ikaw ngayon ang pundasyon ng Shengshi. Sa tingin mo ba, ganun ako kahina? Ayos lang ako. Sheng Zong. Ito lahat ang request na kanselahin ang partnership. Lahat may kasamang penalty sa kontrata. Ilapag mo na lang sa mesa. By the way, Sheng Zong. Marami pang empleyado ang nagre-resign ngayon. Ikaw na ang mag-supervise. Siguraduhin na ang mga nagre-resign ay mabibigyan ng 3 beses na sahod. CJ. Sige, gawin mo na. Hindi naman siya ang may gawa ng gulo, pero siya pa rin ang napaparusahan. Hindi ba unfair yon? Ngayon ba, balak mo, ng talikuran, ang napagkasunduan nating paghihiganti sa Sheng family. Sanye, alam kong galit ka sa Sheng family. Galit din ako. Pero hindi lang puro masama ang Sheng family. May mga katulad din ni Sheng Qianli at Sheng Zhaoan na masama. Pero may mga katulad mo at Sheng Xian na mabuti rin. Una sa lahat, hindi ako mabuting tao. Pangalawa, si Sheng Xian, hindi rin siya mabuting tao. Para maging pinuno ng Sheng family, kailangan dumaan sa maruming paraan. Sanye, galit na galit ka sa Sheng family. Galit ka ba sa pagiging mapang-abuso nila? O sa sarili mong kahinaan? Basta pumayag kang iwan si Sheng Yao. Sa'yo na ang pera. Sheng Yao, ayaw ng kuya mo na mapangasawa kita. Kung mahal mo talaga ako, iwan mo na ang Sheng family, pwede ba? Zunzun, Kunzun, hintayin na lang natin matapos ako sa college, pwede ba? CJ. Kung ayaw mo,
Ako na lang. Ikaw ba ay, Miss Gu? Miss Gu, gumaling na pala ang mata mo. Ako ang inupahan ni Shenzhou para alagaan ka bilang yaya mo. Noong mga nakaraang linggo, hindi maganda ang lagay ng mata mo. Pagkatapos noon, umuwi muna ako sa probinsya namin. Miss Gu, inumin mo muna itong juice. Sino ang nagsabi sa'yo na gawin to? Miss Gu, pasensya na. Si Sheng Qianli. Siya ang nagpadala sa akin ng gamot na ito. Pinilit niya lang ako. Maraming utang ang anak ko. Wala na talaga akong ibang magawa. Gujiao, wag mo akong sisihin. Bilisan mo, umalis ka na. Bilisan mo, umalis ka na. Umalis na tayo. Ano ang sabi ng doktor? Sabi ng doktor, walang natama na importanteng organ. Pero, hindi nila alam kung kailan siya gising. Parang, nararamdaman ng presidente na may mangyayari sa kanya. Anong ibig mong sabihin? 3 araw na ang nakalipas. Binigyan ako ng presidente ng isang dokumento. Sabi niya kung may mangyari sa kanya. Ibigay ko raw sa iyo ang karapatan sa lahat ng shares niya. Sinabi rin niyang maglaan ako ng oras para ibigay sa iyo ang kontratang ito. Paglilipat ng shares. Oo, tama. Sabi niya, ito raw ang shares na inagaw ni Sheng Laoye sa'yo. Ngayon, ibinabalik na sa'yo. Miss Gu. Ito ang dokumento ng presidenteng nagbibigay ng lahat ng shares para ikaw ang mag-manage. Marami pang kailangang asikasuhin sa kumpanya. Kailangan mong magdesisyon. Lugmok ang Shengxi sa kontrobersya. Sunod-sunod ang pagbagsak ng stock price. Nasa koma si Shengshen. Wala na ang Shengxi. Tignan mo ang presyo ng stocks ngayon. Bago pa lalo bumagsak, ibenta na natin. Totoo bang hindi pa nagigising si Shengzong? Oo. Ang Shengxi kasi, dahil kay Shengzong lang nabubuhay. Kung wala na siya, wala na ring saysay ang Shengxi. Ibebenta ko na. Handa akong magbayad ng doble para bilhin lahat ng shares ng Shengxi. Hindi ba ang pamilya Gu sinira ng Sheng family? Bakit ngayon, tinutulungan mo pa rin sila? Dati, galit ako sa Sheng family. Pero ngayon, malinis na ang Sheng family, kaya gusto kong tumulong. Habang nakasama kita, Gu King, lalo kong na-miss si Kun Kun. Lahat ng galit at paghihiganti ko sa mundo, natapos ko na, pupuntahan ko na siya. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi ko inasahan na basta na lang umalis si Sheng Sanye. Wala na siyang dahilan para manatili sa mundo. Miss Gu Qing, ikaw. Hindi ko gagawin yon. Mamumuhay akong mabuti, para sa pamilya ko, para makita pa ang mundo. Aalis na ako papuntang ibang bansa. Paano si Sheng Xian? Siya lang ang tanging nagpatibok ng puso ko. Pero anak pa rin siya ng kaaway ko. Ang pagitan naming dalawa, hindi na kayang lampasan kailanman. Miss. Sana maging maayos ang kinabukasan mo. At salamat din sa'yo, sa lahat ng tulong mo sa akin. Pag alis ko, ikaw na ang bahala sa Gu Corporation. Oo, ako na ang bahala. Kailan ka aalis? Bukas ang flight ko. Hindi mo ba siya gustong makita? Hindi na. Baka kasi hindi ko kayanin. Gu Qing. Gising ka na.
King, alam kong hindi naging perpekto ang pagkikita natin, pero mayong magsisimula ka ng bagong buhay. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Pakakasalan kita. Hayaan mong alagaan kita ng maayos.